It's a story time! Story 101, number 4. Paano maging malusog at the age of 50? Way back 1990s, mataas na po yung aking cholesterol at nahihirapan po akong pababain ito because of my lifestyle. Eat all you can sa kaliwat kanan, fast food dito, fast food doon, unlimited soft drinks, cakes and ice cream na mahirap iwasan. So, nung mag-nursing po ako, doon ko na-realize, yung palang bad habits ko and lifestyle, magdudulot pala ito later on ng mga sakit na mahirap nang alisin or hindi pwedeng alisin sa ating katawan. Katulad ng diabetes and then hypertension. So, napakarami po talaga ngayon na may hypertension, mga kababayan. So, kung may hypertension ka na ngayon at diabetes, ay huwag po ninyong pababayaan yan. At huwag niyong kalilimutan ang inyong daily maintenance. Sa blood pressure, mataas man po ito or mababa, kailangang inumin. Ang sugar, kailangan po yung chine-check every day. Huwag po ninyong hahayaan na, ngayon, mababa yung sugar ko. Bukas, wag na. Kasi mababa naman kahapon. Ngayon, mababa yung blood pressure ko. Hindi na ako iinom ng maintenance ko kasi mababa naman. Hindi po ganun ang maintenance drugs. Ang maintenance, mababa man yan or mataas, iinumin mo araw-araw sa tamang oras. Sabi ko sa sarili ko, teka muna, kailangan kong magbago. Kailangan kong baguhin ang aking lifestyle. Meron akong 2 anak at may pamilya na dapat ding alagaan at proteksyonan. Nag-start po ako na instead ng meat, mag-chicken na lang ako, tanggal pa yung skin, and then fruits, and then vegetable. Pwede naman po natin kainin yung mga fruits and vegetable na in season para kahit paano makasave tayo at hindi masyadong mahal kung nagbabudget. Siyempre, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, kahit naman po dito sa Kuwait, mahirap na rin po yung buhay. Kaya kailangan natin talagang maging matalino kung ano yung mga masustansyang pagkain at the same time, kaya natin bilhin. So, nung mga time po na tumatanda na ako, sabi ko sa sarili ko, teka muna, ang dami nang hindi pwedeng kainin. Bawal na ang pork, bawal na ang nuts. Kasi syempre, yung mga joints natin, minsan sumasakit na din. So, meron po tayong mga kailangan na mga nutrients na hindi na natin nakukuha sa ating mga kinakain. So, dapat meron tayong tinatawag na supplement na. Sa akin po is, meron akong daily dose ng Usana. Essential. So, naging maganda naman po yung epekto nun sa akin in and out ng aking health. Dinadagdagan ko rin po ng enough exercise. So, ginawa ko po ng paraan na yung tinitirahan ko ngayon is malapit po sa hospital and kaya kong lakarin within 15 minutes. At the same time, meron na akong exercise. Nakakatipid pa ako kasi hindi ko na kailangan mag-taxi or magsakay sa bus pagkapapasok ako sa trabaho. Iniwasan ko rin po yung mga negatibong mga tao. Iwasan po natin yan. At hindi po yun makakaganda sa ating kalusugan. Hindi po sila magbibigay sa atin ng inner peace, mga kababayan. Ang inner peace po napakahalaga kasi pagka po laging negatibo yung mga tao na sa paligid natin, adapt po natin yung negativity at nakakapagdulot yun na sa atin ng stress. So, kung meron po man tayong mga stress na nararanasan, maging positibo lang po ang ating pananaw, mga kababayan. Ang hirap ng buhay, pero mas mahirap po ang magkasakit. Meron lang po tayong isang katawan na dapat ating ingatan. At pag po ito'y nasira, mahirap nang i-restore. May mga organ na hindi po nare-restore, mga kababayan. Lagi po nating tandaan, ang malusog na katawan ay isang kayamanan. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa susunod po nating pagkukwentuhan.